my beloved Boss Mike Cervera. Oh! Grabe ito. Matindi ito. Malupit ito mga kababayan. Malupit. Pasok! Impact na pera, 110 million pesos ang... Grabe ito ha. Kita nyo mga kababayan ko. 110 million pesos. Malamang may tinatago pa yan. Diba? Alangan naman mga kababayan na ubusin niya. Paano naman yung pamilya niya? Kaya ngayong panahon na ito, marami ngayong mga nagbabaon ng mga pera. Hindi nila pwedeng ibangko kasi mahalata. Kaya karamihan dyan, ako sigurado, yung mga bahay mayroong underground. Sa underground, mga kababayan ko, nando doon, sandamakmak ang kwarta. Diba? Ang gagawin na lang ng mga yan, yung underground nila, kapag tulad ng nangyayari sa kanila ngayon, malamang tinatabunan na. Babalikan na lang, pagdating ng panahon, na malamig at mapalitan na yung administrasyon at maging kakampi na nila yung pong uupo sa Malacanang. Di ba? Pero eto, matindi 100 million mga kababayan, mahigit 110 kahit yung butal na nga lang Di ba? Kahit yung butal na lang, mga kababayan, atin na lang. Pakinggan ninyo. Limpak na pera, 110 million pesos ang isinuoli na ng isa sa tinatawag na BGC Boys na si Henry Alcantara. Pero sa gobyerno, kulang pa ito. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Buti alam nyo, kulang pa talaga yan. 110 million? Isang ghost project lang yan Diba? Isang kickbackan lang yan, mga kababayan ko. Magkano yung binigay niya kay Villanueva daw? Sabi niya, binigyan niya ng 150 million. Villanueva, balik mo na yun! Kahit mauna na yun, mga kababayan ko, yung 150 million, Nagsauli na ng 110 million pesos sa pamahalaan si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Bahagi ito ng kanyang restitution sa mga nakulimbat niya umano mula sa mga proyekto ng gobyerno. Nirepresenta siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Emil Hoven. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera ay perang hindi kanla, pera po natin ito This is recovery of the people's money. Kita nyo? Ang 110 million ay bahagi lamang ng 300 million pesos na dapat ibalik ni Alcantara base sa itinakdang halaga ng pamahalaan. Pero wag po kayo mag-alala kasi ang patungkol naman na yung kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discovery po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos, na, teka, nag-withhold ka pala sa amin ng information. Meron ka pa, kasangkot ka pa rin pala dito. Di ba? Hindi mo nakaswelto. Dediretso sa Bureau of Treasury ang sinauling pera kung saan bubusisiin at bibilangin ulit ng Land Bank. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya kasi tulad naman para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging... mga kababayan, may naaamoy ako rito. Gagawin daw testigo, sabi rito ni Hernandez. May 300 plus million daw yung dapat isoli ni Alcantara. Meron ng 110. Di meron pang kulang. So sana, Alcantara, balik mo na lahat. Huwag ka nang magtira. Para kapanipaniwala ka lalo kapag ikaw ay naging
state witness. Ituro mo lahat. Oo. Hindi lang sila Villanueva, Jinggoy Estrada. Lahat na, turo mo na. Nang magkaalaman at matapos na yan. Ano po? Ha, mga kababayan ko? Oh, ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dyan? Sa kasalukuyan, si Alcantara at si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pa lamang daw ang probationary admitted sa Witness Protection Program ng gobyerno. Paano na yung tinutulak ni ni Marcoleta? Ang tinutulak nito, di ba yung mag-asawa? Tapos, itong si Henry Alcantara, at saka po itong si Bernardo, ayaw niya. Ang gusto niya yung mag-asawa lang, period. Ay, meron pa pala si Gutesa. At saka yung pinagngangalngal ni Saldico. Nabuang na lang talaga yung mga naniniwala dyan, Buang na lang talaga, biruin ninyo. Oh, kung ano-ano pinagngangalngal, pinagdudahan na nga na AI lahat yung kanyang video. Oh, pero alam nyo mga kababayan ko, ako tama rin naman yung panawagan ng iba na bakit hindi ka mag-live, Saldico? Live ka. Huwag kang mag-record. Live ka, ganon. Lubos-lubusin mo na, Diba? Oh, Saldico, kung totoo ka na ikaw talaga yan, hindi AI, mag-live ka. Diba? Niloloko mo yung tao Mag-live ka, ganyan live mo, ganyan ganon mga kababayan kong ninakawan ko. Diba? Ganyan sana naka-live ng ganyan. Habang nakatutok sa camera yung mukha niya. Mga kababayan ko, naninakawan ko. Ito na yung hiling ninyo. Lalong-lalo na si Mike Cervera. Para daw paniwalaan ako, mag-live ako. Opo, ito na yun, mga kababayan kong ninakawan ko. Ang lahat po ng aking sasabihin ay kabaliktaran. Wala po akong ninakaw. So, ibig sabihin nun, sandamakmak ang ninakaw ko. Diba? Ganun sana mga kababayan Diba? Ganun sana. Kaya lang, ang nakakapagtaka, mga kababayan ko, abay, paiba-iba po yung itsura. Minsan panot siya. Hindi ako nagnakaw. Panot! 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 Minsan naman, makapal yung buhok. Di ba? Hindi ako nagnakaw. Di ba Di ba? Aling Tess, alam mo naman Oo. Kung ikukumpara mo lang ako sa mga vlogger ng mga DDS, ewan ko ba? Tinatabi pa yung mukha ni... Sino ba to? Ni Argo Bingot? Ayop na yan. Di ba mga kababayan ko? Ganun yun, mga kababayan. Ang gawin, Saldico, hayop ka. Mag-live ka. I-live mong ganun, ganyan Gayahin mo si Anjong hindi mo alam kung ano ba yun, nasisiraan ng ulo. Mag-live ka. Di ba si Anjo? Panay ang live. Tapos sabi, mag-resign ka na Mr. President. Sabi tuloy ni Yussi Claire Castro, sino ka? parang sinabi ni Yussi Claire kay Anjo who you? Oo nga naman. Sino ka ba, Anjo? Sino ka? Kakahiya. Nakakahiya yung gaganunin ka, Buti pa sa atin, walang makakaganon, mga kababayan ko. Walang makakahuyo sa atin. Diba? Sino? Sino makakahuyo kay Mike Cervera? Aber? Kung idol ito ng mga idol nyo.
So, ayan, mga kababayan ko, anong masasabi nyo sa pagsasoli ng sandamakmak na kwarta netong si Henry Alcantara? Grabe, no? Tindi. Malupit. Our beloved Boss Mike